mas madali po siya sa mga beginner, ano? Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay may ibabahagi na naman po ako sa inyo tungkol po sa Piso Wi-Fi VLAN. No? Marami po kasing mga kaibigan natin na lagi pong nagtatanong. At syempre, normal lang po yun, lalong-lalo na sa nagsisimula pa lamang ng pag-build po ng Piso Wi-Fi. At sa mga baguhan natin na mga kaibigan na meron pong Piso Wi-Fi na nag-explore po ng ganito pong setup. Ano? Kasi nakikita nila tayo sa Facebook at saka sa YouTube, kaya nagka-interest din po sila. Kaya po ay hindi ko minsan ma-accommodate lahat po ng mga katanungan sapagkat napakarami ho talagang nagtatanong sa atin, ano? At di po natin sila nasasagot isa-isa minsan kasi nga po may bigyan ay hindi lamang po ito ang ating trabaho, yung pong nag-a-accumulate po or nagsasagot po ng mga katanungan. So para mas balanse mga kaibigan at mas malinaw po na atin pong makikita mismo kung ano nga po ba ang dapat nating gawin para magiging VLAN po yung ating Piso Wi-Fi, ano? So, gusto kasi ng iba na meron po silang multi-access point. Gusto nilang lagyan ng 3, 4, or 5 yung kanilang mga Piso Wi-Fi. Nung makita nila yung mga video natin at saka sa ibang video siguro, sa Facebook din mga kaibigan, kung kayo po ay hindi pa po naka-follow sa Facebook po natin, yan po yung Facebook po natin sa screen at nasa description po natin yan mga kaibigan. Pa-follow naman po natin pong Facebook mga kaibigan. Facebook profile po yan. Huwag po doon sa Facebook page sapagkat hindi pa po active yun pong Facebook page mga kaibigan. Marami din pong mga nagme-message doon pero hindi yun natin sila marireplyan kasi mas maganda kasi sa profile, mas madali yung pag-reply doon. Kung gusto nyo pong subukang magtanong sa atin ay bumisita lamang ho kayo sa Facebook profile ho natin mga kaibigan. So ganito po yan mga kaibigan, ano? So sa setup ng Piso Wi-Fi VLAN, halimbawa na lamang po ay ang Piso Wi-Fi mo ngayon ay naka USB to LAN. So hindi ka gumamit ng VLAN o hindi siya naka VLAN. Gusto mo siyang alagyan ng additional na antena. So gusto mo din na meron kang 3 antena. So ano yung dapat natin na gagawin? Actually wala po dito sa illustration pero ipapakita ko po sa inyo kung ano yung gagawin mo. Halimbawa na lamang po. Actually mga kaibigan, yung po pag-uusapan natin is about po sa VLAN. Pero i-additional na lamang po natin to sa atin pong pagtuturo ho ngayon, ano? So kung gusto nyo po na meron pong mga additional na Piso Wi-Fi na maging multi-access point po yung ating pong Piso Wi-Fi na mas madali pong paraan na hindi na po tayo gagamit pa ng VLAN, no? Ng bridge. So yun lamang po. Actually, meron din pong bridge. Ito lamang po yung atin pong gagawin. So, kung nakita nyo po, ito yung Piso Wi-Fi natin na naka-USB to LAN. Ito. So, from Vendo, then naka-USB to LAN. Siyempre, isa lang po yung magagamit nito na antena kapag naka-USB LAN lang ho tayo. Pero kung gusto natin na meron ho tayong iba't ibang antena or marami pong antena na magagamit ho natin, ay bibili ho tayo ng isang switch hub. Unmanaged switch hub po mga ibigan ay pwedeng gamitin giga at saka non-giga. Pwede pong gamitin po ito. So, kung kayo po yung magtatanong saan po nabili, meron ho tayong link sa baba po ng ating video sa description or di kaya nasa comment section lamang ho natin, ano? So kung kayo po ay nanonood ngayon sa YouTube, andito po sa comment section or nasa description. Pag sa Facebook naman, nasa caption ho natin or nasa comment section din po natin. Pagkatapos po sa switch hub mga kaibigan, so yung mga ports na yan, yung mga port na yan ay pwede pong paglagyan ng ating antena. So kita nyo po, meron pong 8 port po dyan. So kung 8 port man po yung inyo pong gamit, ay ilalagay nyo dyan yung inyong mga antena. So dyan po yung mga i-add ho natin. Ayan. So meron ka na pong 3 antena. Okay, so yan lamang po yung ating gagawin. And make sure mga kaibigan na tayo po ay gumamit ng USB to LAN na giga. So take note na giga po ito hanggang 1000 Mbps yung limit niya. Tapos yung naman pong atin pong switch hub, kung maaari ay gamitin po natin ang giga mga kaibigan. Pero kung 3 lang naman yung ating antena, ay pwede na yung non-giga. Pero kung more than 3, tapos napapansin nyo po ay medyo nawawala po yung internet, so gumamit ho kayo ng giga na switch hub po. So yun po yung atin pong dapat na gawin, ano? Kapag sobra na po yung atin pong antena kasi minsan hindi po kakayanin nung non-giga po mga kaibigan. So ganyan lamang po kasimple. Again, kung gusto niyo pong magkaroon ng multi-access point sa inyo pong mga Piso Wi-Fi. Ngayon, balik ho tayo dun po sa katanungan ng mga karamihan na ano yung gagawin? Ano yung mga setup na gagawin sa mga ganitong setup, VLAN? So pwede po kasi tayong gumamit mga kaibigan ng 5v5. Hindi na po natin nakita dito. Hex, Microtek,
Microtech, pwede po yan. At saka yung switch hub, yun pong sinabi natin na yun pong unmanageable na switch hub, pwedeng giga or non-giga yung ating gagamitin. Now, ang tanong natin ngayon, paano siya i-set up? Okay? So, ganito po mga kaibigan. Unahin po natin itong bridge na Microtech, itong hex na gamit. So, pag ganito po yung setup, piso Wi-Fi, then gagamit ho tayo ng Microtech. Ito, hex po ito. For half-light, pwede gamitin mga kaibigan. Yung VLAN niyan na naset natin dito sa atin pong Microtech ay VLAN, halimbawa ay VLAN 13. So, dapat nating i-configure o dapat natin tong i-config, i-set up na naka-VLAN po ito. So, halimbawa po, yan pong sinabi natin, VLAN 13. So, dapat yung admin natin o yung piso Wi-Fi natin na software ay i-set din natin siya sa VLAN 13. Ayan. Para magka-communicate po yung dalawa. Etong piso Wi-Fi natin at saka ito pong Microtech. So, again, i-config ho natin yung ating pong Microtech para magiging VLAN ho ito. Hindi po pwede na bibili kayo ng Microtech tapos diretso na salpak. Hindi po ganun mga kaibigan. So, dito naman yung mga antenna niya. Isa lang po yung nilagay natin dito pero pwede po itong tatlong port na ito ay lagyan natin ng mga antenna. Or mag-a-additional tayo dyan ng isang switch hub para mas marami din po yung antenna na magagamit mo. At ganun din mga kaibigan sa 5v5 na router. So, i-config mo din yun. Gaya po ng Microtech, set mo siya as VLAN, no? So, kung halimbawa nga po, VLAN 13, dapat ang piso Wi-Fi natin ay nakaset din siya sa VLAN 13 kasi meron po yung VLAN setup kadalasan ng ating piso Wi-Fi. No? Sa admin po yan makikita. So, yan po yun mga kaibigan, ano? So, ito namang sa taas, gumamit lamang ho tayo dito ng switch hub. Ito, switch hub. So, ang nangyari ho dito ay wala na pong configuration na atin pong gagawin sa switch hub natin sapagkat manage ho ito na switch hub, ano? Hindi po natin to, wala pong configuration neto. So, kung ganito yung gusto nating gawin na VLAN setup na switch hub lamang po, ay ganito lamang. So, dito po sa piso Wi-Fi natin, iset natin siya as VLAN 13. For example lamang po, 13, pwede po kasi natin yung palitan. Okay? So, VLAN 13 yung piso Wi-Fi natin, dadaan siya dito sa switch hub. So, yung antenna mo naman, isasalpak dito sa switch hub. Yung mga ports dyan ay pwedeng paglagyan mo ng switch hub. Ang kaibahan lamang ho dito is yung gagawin nating para makapag-communicate yung atin pong piso Wi-Fi dun po sa atin pong antenna, ay dapat naka-VLAN setup din po yung ating antenna. Eto. So, may mayroong mga antenna na pwede siyang i-VLAN or mas madaling i-VLAN. Marami pong mga tutorial niyan mga kaibigan sa YouTube, ano? So, dapat naka-VLAN to. Kapag bibili kayo ng antenna, dapat make sure na naka-VLAN. Meron pong siyang VLAN mode, ano? So, kung bibili ko kayo ng antenna, meron po tayong link sa atin pong comment section, sa description natin or nasa comment section. So, ang tanong ngayon, saan ba sa dalawa yung mas madaling i-set up? Ito bang merong 5v5 or Microtech? O ito bang switch hub lamang po yung gamit? Siyempre, mas madali po kung ito po yung ating gagamitin. Ito pong switch hub. Kasi ang i-config mo dito, mas madali siyang i-config or set up, yun pong antenna. Mas madali po siya sa mga beginner, ano? Kasi pag gagamitin nyo ay Microtech at saka VLAN, yung pong 5v5, tapos wala po kayong masyadong idea sa pag-config sa Microtech or sa 5v5 maibigan, ay mahihirapan ho talaga kayo. So, kailangan nyo po ng mga tao na pwedeng mag-config ng inyong Microtech para makapag-add ho kayo ng mga antenna. So, dito, sa baba, di na po kailangan dito na i-VLAN natin yung antenna dito. Kasi yung naka-VLAN dyan is ito na po, yung Microtech. So, pag mag-add tayo dyan ng mga antenna, yung antenna is naka-access point mode lang po yan. Naka-access point mode po siya na walang VLAN. Ayan. So, mas madali din kung ganito kasi mag-add ka na lamang po ng mga antenna. Dyan, kapag naka-set up na po yung atin pong Microtech. So, balik tayo dito mga ibigan sa taas. Ito pong switch hub. Okay? So, piliin ho ninyo yung antenna na pwede siya ma-VLAN. Para yung dalawa ay para makapag-communicate po yung dalawa. Yung ating piso Wi-Fi at yung ating antenna na gamit niya na bridge is itong switch hub po mga ibigan. So, balikan ko lamang po mga ibigan na dito po sa atin pong piso Wi-Fi from board ng piso Wi-Fi, dito yan i-connect sa kahit saang port po dyan. So, UTP cable, papunta dito sa switch hub, sa kahit saang port dyan ay pwede. Tapos, yung ISP ho natin or internet, dito din po yan sa switch hub. Kahit saan po dyan ay pwede. Kasi naka-VLAN na po yung ating antenna dyan. Tapos, yun pong ating antenna na LAN, dito din po sa atin pong switch hub. Lahat po, dito na po sa switch hub, yung pong atin pong mga UTP cable, ano? So, dyan po. Additional antenna ay dyan din po. Again, make sure na VLAN po yung atin pong antenna. Naka-VLAN po siya. Dito naman po sa baba, mga ibigan, dito po sa atin pong piso Wi-Fi box from board, papunta po yan dito sa port 2.
Ito. Kasi kadalasan, dyan po yung board ilalagay or is set up. Yun naman pong internet or ISP natin, Globe, Starlink, PLDT, dito po yan sa port 1 o pinakauna, internet. Dito po yan. Tapos yung tatlong bakante dyan is yan po yung paglagyan natin ng mga antena na pwede na siya hindi i-VLAN. Bakit po? Kasi naka-VLAN na po. Yun pong atin pong ginamit na bridge dito. So, ganyan lamang po siya kadali tingnan or set up mga kaibigan. Pero yun nga, sa mga beginner pa lamang ay talagang mahihirapan ho talaga tayo. Normal lang yan kasi nga po nagsisimula pa lamang ho tayo, di ba? At sana mga kaibigan ay naintindihan ho natin yun pong pag-set up po ng piso Wi-Fi na VLAN, no? Sa simpleng diagram, sa simpleng explanation ho natin ay sana ay marami ho tayong natutunan. So ang video na ito ay best po para po sa mga beginner, ano? Pero kung mayroon man pong mga nanonood dito na mga expert, mag-add na lamang ho kayo ng idea sa comment section. Depende na po sa inyo kung meron man po kayong mga complaint sa atin pong tutorial, ano? Oo nga pala, sa mga nanonood ngayon na mga baguhan, sana naman po ay mag-subscribe kayo sa atin pong YouTube channel, mag-like ho kayo ng atin pong video, mag-share ho kayo ng ating pong video mga kaibigan, at ang pinaka-importante sa lahat na i-hit ho ninyo or i-click ho ninyo ang ating pong notification bell. Lalong-lalo na po sa mga matagal na po sa ating pong YouTube channel pero hindi ho talaga nila na-click yung ating pong notification bell. At siguro yung iba din ay hindi pa po naka-follow sa atin. Bilang pasasalamat po mga kaibigan ay sana gawin ho ninyo. At nang sa ganun ay tuloy-tuloy po ang ating pong pag-upload ng mga video tutorial na makakatulong din naman po ito sa mga tao na kagaya ho ninyo na nanonood po ngayon na magsisimula o nagsimula pa lamang sa setup na ito. So yun lamang po mga kaibigan, yun po ang aking ibabahagi sa ngayon. Magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.